Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin pilit tinatago. Nako, walang baho na di sisingaw trahidor. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di ka po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa nagaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, ito mga karbi natin, i-share lang po natin ang ilan sa mga balita mula sa mundo ng social media. At ito nga mga kababayan, ito palalakihin natin para makita nyo. Ayan. Palace wanted Duterte arrest. Details kept secret. Isikreto lang po daw yung pagkaka-aresto Isikreto lang daw yung detalye ng pagkaka-aresto ni former President Duterte ayon po sa Malacanang. Bakit kaya? Ito po. Mula po sa Daily Tribune 7 hours ago. Malacanang invokes executive privilege to block disclosure of details of former President Duterte's ICC's arrest, citing national security. Okay, national security daw po ang dahilan, and diplomatic concern. Concerns. As Senate probe reveals inconsistencies in government's jurisdiction for expedited turnover to The Hague. Teka lang. Hindi lang kayo nagiging consistent, citing to national security agad. Bakit kailangan yung itago sa publiko yung pagkakaaresto ng dating Pangulo, mga kababayan? Diba? Kung wala talaga kayong tinatagong kabulastugan, kailangan pong malaman niya ng taong bayan eh. Kasi alam niyo po kung bakit kailangan malaman ng taong bayan yan? Sa totoo lang, aminin man natin sa hindi, kailangan po talagang malaman ng taong bayan yan. Bakit? Mas mahal pa ng taong bayan ang dating Pangulong Duterte kaysa po sa administrasyong ito eh. Kaya nyo ba tinatago dahil nagsiselos kayo? Hindi, sa totoo lang mga kababayan, mas mahal pa si dating Pangulong Duterte kaysa po sa Pangulo ngayon. Yan ang totoo. That's why, bakit ayaw nyo nga? Ang tanong nga bakit gusto nyong itago lang yung mga detalye ng pagkaka-aresto ng dating Pangulong Duterte? You cannot hide it. Nasa internet na po, napakarami po ng video, mga kababayan. You just have to do is to explain. Napakarami pong video na kumakalat dyan sa mundo ng social media. Yung pag-aresto ni Torre, yung pag-amin ni DILG Secretary Abalos, DILG Secretary John Vic Remulla. Diba? Ang kailangan nyo lang ay magpaliwanag sa taong bayan. Wala nang iba. Huwag nyo nang itago kung ano pa mga detalye. Magpaliwanag lang kayo. Hindi kasi kayo makasagot dyan sa Senado eh. Sa hearing Kaya hindi pa natatahi yung script. Kaya mga kababayan, wala talaga. Well anyway, isa lang po masasabi ko. Kailangan malaman to ng taong bayan kasi mahal ng taong bayan si dating Pangulong Duterte. Kung hindi nga lang mahal ng taong bayan si dating Pangulong Duterte, ay kahit hindi na yan. Sige, wala pa kalamang tao dyan, di ba? Wala na magrereklamo ng isang For example lang
kung masamang, for example, isang addictus, napakasama talaga sa barangay. No, mawala man yan, mga kaubayan, hindi na po yan hahanapin ng barangay. Yun po ang, that is what I'm trying to point out here, mga karibin natin. Ha? Hindi masamang tao si Pangulong Duterte, kaya hinahanap po yung detalye ng kanyang pagkakaaresto, kung ito ba ay legal or illegal. Dahil ang taong ito ay legalista naman, hindi naman to illegalista. Di ba? Oh, ano kayo ngayon? Ay, nako, eto na. Tinatago na nila, mga kababayan, ang katotohanan. Where is the so-called transparency and accountability? Yan. Well, anyway, ano pong inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Vice President Sara Duterte, sabi po ng ating dating Pangulong Duterte, Duterte believes faith to God in ICC case. Gaya po ng kanyang pagiging presidente, ipinasa Diyos lang niya nabubulol naman tayo. Gaya po ng kanyang pagiging presidente, no? Ipinasa Diyos lang naman niya yon. Ngayon, ipapasa Diyos na naman ni dating Pangulong Duterte kung ano man ang magiging desisyon, no? Ang Panginoon lang ang nakakalam. Vice President Sara Duterte said her father, former President Rodrigo Duterte, has chosen to leave his faith to God. Sabi niya, ipapasa Diyos ko na yan lahat. Kung anong mangyari sa buhay ko, so be it. The Vice President told Jamie mula po ito sa Jamie News, mga kababayan. Ano pong masasabi niyan? Well, samahan po natin ang ating dating Pangulo sa pagdarasal, para matapos agad itong kanyang kinaharap na problema. Anong opinion mo dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto pa, nako, kaya pag naupo talaga si Vice President Sara Duterte, mga kababayan, sana mag-ingat po siya sa mga nakapaligid sa kanya. Kasi halos po nang nagtrahidor kay former President Duterte, nasa paligid niya lang nung panahon ng administrasyon niya. Ito, sino yan? Anyo. Sino yan? Pusang gawa. Nako. Sino yan, no? Magkapatid. Na trahidor. Ito, bata pa dito si si Remulla, mga Remulla. Yan. Sino yan? Trahidor din. Ay, nako. Hindi ko to sinasadya. Pasensya na kayo, nasama. Hindi naman ito trahidor. Mas malala pa to sa trahidor. Ay, nako. Hoy! Eto, di ba? Nasa paligid niya lang ang mga trahidor ngayon, yung mga nagtatrahidor sa kanya. Ay, ito. Pusang gala, payakap-yakap pa. Parang may natatanda ako dito eh. Paborito kong vlogger yun nung panahon ni Pangulong Duterte kasi Duterte rin yun eh. Yung mataba. Si Thinking Pinoy, yan di ba? Di ba? Ganyan-ganyan rin pagkakayakap ng mga hinungutak eh. Ito, Jam Magno, di ba? Kilala natin to, pro Duterte to nung panahon ni Pangulong Duterte. Yan, mga kababayan. What I'm trying to point out by showing these photos, mga kababayan, mag-ingat po si Vice President Sara Duterte kapag naupo na po siyang presidente. Sa mga nakapaligid sa kanya, huwag masyadong magtitiwala. Not unless kung ito ay Duterte, mga kababayan. Kasi marami talagang trahidor, maraming hudas, ahas. Mag-ingat po kayo. So ito, mga kababayan, sunod naman. Ito ang sunod. Si Senator Amy Marcos. Ito, palakihin po natin. Sabi ko naman, mula ngayon ay tutukan natin itong isyong ito. Nakasalalay rito ang pagkatao at soberanya
ng Pilipinas. Alam mo, ilang beses ko na yan narinig sa kapatid mo eh. Yung soberanyang yan, di ba? Oh. This way past Marcoses and Duterte's politics or the elections. Tayo nga nagagalit kapag Pilipino hinahatulan sa ibang bansa. Parang ang hirap tanggapin para maintindihan ko, para maintindihan din ng nating lahat. Tumawag ako ng hearing, wala akong kabalak-balak na manira kanino man. Okay. Okay lang masasabi ko kasi wala namang na-contempt kahit na harap-harapan na nagsisinungaling, di ba? Okay lang. Ano ngayon at anong inaano mo? Anong drama mo, di ba? Mag-ingat rin sa mga mangga, sa mga mukhang mangga at mangga. Ha? Mga kababayan, ngayong darating na eleksyon, straight na tayo. Wag na tayong lumingon kung saan-saan. Para sa pagbabago, tunay na pagbabago ng ating bansa, mga kababayan, straight na po tayo. Wala nang lilingon sa iba. Kasi yung iba, ididiretso na po natin yan sa inidoro. Ayan mga kababayan, eto, pakinggan po natin to at bigyan ng reaksyon. Eto na po. Nilaglag na ba ni BBM ang kanyang kapatid, ang kanyang manang, Aimee? Kasi dito po sa mga latest event, no, ng alyansa Bagong Pilipinas ay hindi na po pinopromote. 11 na lang po ang sinasabi ni BBM na pangalan at 11 na lang ang kanyang pinaboboto sa kanilang mga supporters, no. So laglagan na. Nakakaawa naman si Aimee kasi kahit po dito sa Senate hearing, alam po natin yung purpose, no. Okay. Una, naaawa ko sa kalagayan ni Aimee Marcos dahil sa survey nila, sa pasarvey nila, sarili na nilang pasarvey, nalalaglag pa si Aimee Marcos sa top 12. Samantalang ang taas-taas ng simula ni Aimee Marcos. Alam niyo kung bakit? Ayaw sa kanya ng ang tingin sa kanya ng mga loyalista ay Maka-Duterte. Ang tingin naman ng mga Maka-Duterte, mangga siya, no? Siya ang dahilan. Siya ang kakilala ni BP Sara. Hindi naman si Bongbong. Siya yung nagkumbinsi, kumbaga, kay BP Sara para maging kandidato o maging vice president ni BBM. Kaya alam natin na si Aimee, siya po talaga yung utak ng panggagamit sa mga Duterte. Di po ba? Kaya po, ayaw din natin siya. Kaya laglagin. Si Villar naman po, wrong move po ito, no? Wrong move po sa mga Villar na ang lapit-lapit nyo na sa mga Duterte. Ano nangyari? Bakit kayo, di ba? Kung si Villar sana, si Camille Villar, ay tumakbo sa ilalim ni Duterte, baka si Bongo na nga nangunguna ngayon. Di ba? Pumapangalawa na si Bato. Baka pangatlo pa si Villar dahil sikat po ang mga Villar. Mali kayo ng kinampihan. Wala kaming magagawa. Pero anyways, nakakaawa si Aimee kasi kaya siya nilaglag ng kanyang kapatid dahil nagpasimuno siya ng pag-iimbestiga dito sa illegal. Opo, hindi po yan fake news. Illegal po yan dahil walang due process. Ang tawag nga ni BP Sara at hindi naman kami nagsasabi niya. Sumasang-ayon lang kami. Kasi nakita po sa hearing ng Senate na totoong walang due process. Hindi nyo talaga hinarap si Tatay Digong, presidente ng Pilipinas, hindi nyo talaga hinarap sa korte. Okay. Nakakaawa si Aimee kasi bagamat siya ay nag-imbestiga, nagbukas ng hearing, pero tignan nyo naman kung sino po ang kinakampihan niya. Ang gusto niyang idiin, yung mga alipores lang ni BBM. Pero, no, si BBM, pinagtatanggol niya pa rin hanggang sa dulo. Di ba? Yun yung hindi nakikita ng kanyang kapatid. Nilaglag niya si Aimee, sasabihin na natin nilaglag kasi 11 na lang. 11 na lang yung pinopromote ni BBM. O baka sabihin nyo, kinambahan na naman iba doon. Balita po yan ng Rappler at saka ng ABC5. Iba na tayo ngayon. Iko-quote na natin. Kung sabihin nyo man yan na yan na fake news, hindi ako nag-fake news. Rappler at TV5. Okay, anyways, nakakaawa kasi hanggang sa huli, hindi niya binabanatan yung kanyang kapatid. Hanggang sa huli, pinagtatanggol niya.
Wala akong pakialam kung palabas nila yan o hindi. Maapektuhan niya si Amy. Kasi hindi naman natin iboboto eh. Walang Duterte na boboto kay Amy. Sa nangyari ngayon, wala na rin na boboto kay Amy. Saan siya kukuha ng boto? Sa mga kakamping? Siyempre, unahin nila sa Kiko Pangilinan. Kaya, too late na hero. Di ba? Lang sana, kung nakita man lang natin si Amy ron, kahit pa paano may bigat yan. Kapatid ka ng presidente. Kumbaga ang nangyayari ngayon kay Senator Amy Marcos, mga kababayan, sa sobrang playing safe niya, no? Sa paglalaro niya sa mundo ng politika, no? Paano natin hindi masasabing playing safe? Parang lahat na lang ng bangka sinakyan niya, di ba? Ang kinalabasan tuloy, no? Lahat ng bangka ay gusto na siyang paalisin. Uy, umalis ka na dito. Umalis ka na dito. Umalis ka na. Wala na. Wala nang isa ngayon. Wala nang nagtitiwala. Diba? It is my opinion. Ha? Baka ipatawag tayo. Opinion lang po yan, mga kababayan. Malamang ganun din ang naiisip nyo. Sa sobrang dami niyang ginagawa para maging safe yung political career niya, no? Punta sa Duterte, punta sa kapatid niya, no? Tsaka kung ano-ano pang ginagawa. Eto ngayon ang naging resulta. Yan ang dapat tandaan ng mga politiko, mga kababayan. Napalipat-lipat kayo ng partido. Kung nung unang panahon, siguro uso yan. Pero ngayon, hindi nyo na maano yung taong bayan. Kasi ang hinahanap, may hinahanap na po ang taong bayan ngayon. May basehan na po sila kung bakit sila boboto. Nung unang panahon, wala nang basehan. Basta makatanggap ka lang ng sardinas, okay na. Makaulam ka lang ng sardinas, okay na. You know what I mean? Yeah? Pero ngayon, iba na. May basehan na. Kailangan, attorney ka ba? Ano ka ba? Di ba? May may question mark agad before ka boboto. Yan. Anong masasabi nyo dyan kay Senator Amy Marcos? Nilaglag na ng kanyang kapatid. Nako, 11 na lang po ang sinisigaw. Hindi na po 12. Akala ko ba 12-0? Bakit hindi pa nagsisimula yung eleksyon? Nalagasan na kayo ng isa. Di ba? Nako, hindi na to 12-0, mga kababayan. Baka pagdating ng panahon, itong 11 ito ay baka isa na lang ang isigaw mo. Nako. Well, anyway, mga kababayan, ano po ngayong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.